We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Narito na ang pinakamalalaking balita ngayong Biyernes. Mahigit 1.2 million pesos na halaga ng gadgets tinangay ng 6 na kalalakihan sa isang tindahan sa Lemery, Batangas. Exclusive! 4 na sachets ng hinihinalang shabu na recover ng isang roving guard sa Batangas City Grand Terminal. Multa para sa mga mahuhuling lumalabag sa Anti-Vandalism Ordinance sa Lipa City, planong itaas sa 5,000 pesos. Mga nakalaylay na kable ng ilang telco perwisyo na raw sa ilang residente at motorista sa Batangas City. At 21 anyos na estudyante, pinagsasabay ang pag-aaral at pagtitinda ng homemade alamang para pantustos ng kanyang pag-aaral. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Perwisyo na raw sa ilang residente at motorista ang mga nakalaylay na kable ng ilang telco sa Batangas City. Ang ilang nakatagilid na poste ng kuryente pinangangambahan din. Para sa detalye, makakasama natin live si Denise Abante. Denise. Ace, puspusa na ang pagpapadala ng mga endorsement letter ng TDRO at Task Force Disiplina sa mga concerned telco para sa agarang pagsasaayos ng mga nakalaylay na kable ng telco at mga nakatagilid na poste sa iba't ibang barangay sa Batangas City. Buhol-buhol na kable ng telco at kuryente, mga bakal sa gitna ng kable at nakatagilid ng poste. Yan ang araw-araw daw pinangangambahan ng tricycle driver na si Luis dahil posible raw itong magdulot ng disgrasya lalo na kapag bumuhos ang malalakas na ulan. Malapit kasi ang kanilang terminal sa ilang nakatagilid na poste ng kuryente at telco. Di takot to dahil pagka natumba siguradong aksidente nang nangyayari. Hindi niya aksidente nga. Di maayos yan at may lagay sa maayos. Sa tala ng Batangas City Transportation Development and Regulatory Office o TDRO at Task Force Disiplina, ang nasa mahigit 100 barangay sa lungsod ang araw-araw nilang iniikutan at minomonitor para tingnan kung naialis na ng mga concerned telco ang matagal na raw nilang pinatatanggal na perwisyong kable at mga nakatagilid na poste malapit sa mga kalsada. Bukod sa pagiging eyesore, bukod sa hindi magandang tingnan ang mga salasalabat ng mga kable, ito ay maaaring makapagdulot ng peligro sa ating general public. Kaya hanggat maaari, tayo inaabisuhan na ito ay tanggalin at magawa ng aksyon sa lalong madaling panahon. Ayon sa TDRO at Task Force Disiplina, nasa humigit kumulang 500 endorsements na ang kanilang naibigay sa mga telco. 40% na raw dito ang naaksyonan na. Umaasa naman ang ilang mga residente na maisasaayos na ang mga salasalabat na kable sa lalong madaling panahon. Pag po siya bumagsak, maaari pong makapagdulot po ng pangamba po sa mga tao po. Kasi po pag po nagbaha, pwede pong mano yung kuryente po sa paligid po. Sana po ay ayusin po agad yung mga kawad po para po hindi na po siya makaapekto po sa ibang tao. Delikado. Ayusin para sa ikagaganda ng ating karsada. Patuloy daw ang monitoring dito ng Task Force Disiplina at TDRO. After ma-monitor ng ating Task Force Disiplina itong mga kabling ito, tayo ay gumagawa ng endorsement, gumagawa tayo ng sulat sa konsernadong mga telcos. And then atin po silang papadalhan nito. Binibigyan natin sila ng 7 days sa unang beses para ito ay ma-rectify. If after 7 days, after po ng re-inspection at ito hindi pa rin naaayos, papadalhan natin sila ng sunod na endorsement. And then pagkatapos po nun at talagang wala pa rin, ang ibibigay po natin sa kanila yung final notice na. Binibigyan lang natin sila ng 72 hours para ito ay kanilang i-rectify. Papanagutin umano ang naturang telco sakaling hindi sila tumalima. Sinusubukan pa ng news team na makuhanan ng pahayag ang mga telco at pamunuan ng Meralco hinggil dito. Ace, hindi raw tumitigil ang TDRO at Task Force Disiplina sa pagmamonitor upang maialis na kaagad ang mga itinuturing na eyesore sa lungsod ng Batangas. Ace? Maraming salamat, Denise Abante.
Tinangay ng 6 na kalalakihan ang mahigit 1.2 million pesos na halaga ng gadget sa isang tindahan sa Lemery, Batangas. Nagbabalik sa report si Denise Abante. Sa kuha ng CCTV footage na ito madaling araw noong linggo sa loob ng isang gadget store sa Lemery, Batangas, bahagyang makikita sa gilid ang anino ng tao. Maya-maya pa, nang mabuksan ang pinto, mabilis na pumasok sa loob ng tindahan ang 3 lalaki. Ang isang ito, diretso sa counter at tila may hinahanap. Sumunod ang isa pang lalaking may dalang lagayan at mabilis na isinilid ang mga cellphone at iba pang gadget, habang ang isa pa, pilit na binubuksan ang isang cabinet. Ilang minuto pa, may 2 pa silang kasamahang magkasunod na pumasok. Sumatotal, 6 na kalalakihan ang pumasok sa gadget store at nilimas ang mahigit 1 milyong pisong halaga ng mga gadget. Ayon sa pulisya, gumamit ng bolt cutter ang mga suspect para sirain ang padlock ng roll-up ng tindahan. May isa pa raw lookout na sakay ng motorsiklo na hindi na pumasok pa sa tindahan. Siya nag-deliver one time at saka may complete name and address siya dun sa app na naka-save pa rin sa kanya. Namukha niya po yun. For sure ma'am, they are not from Lemery. Ang mga dayo po sila kasi lalo nung paglabas sila, pagtangin ng mga gadgets like laptops and cellphones. So umalis po sila away. Akyat po sila part po ng Tagaytay area ang direksyon nila palabas. Hindi na raw idinitalya pa ng may-ari ng tindahan kung sino sa mga pumasok ang kinilalang delivery rider. Isinampa na rin ang reklamong robbery laban sa mga suspect. Since he is one of the suspects was positively identified nung may-ari ng store, na-file up through regular filing si alias Sultan and 6 John Does. Sinisikapang makuhanan ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ng pahayag ang biktima hinggil sa insidente. Mag-ingat po sa mga ganyan, sa mga deliver. Huwag po na magtiwala sa ganon. Maging aware sa lahat ng mga ganyang bagay at nakakatulong po yung installation ng CCTVs talaga sa mga establishment. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Planong itaas sa 5,000 piso multa para sa mga mahuhuling lumalabag sa Anti-Vandalism Ordinance sa Lipa City. May follow-up report si Paul Hernandez. Hindi lang ang mga pader at center island sa bypass road sa Lipa City ang bat-bat ng vandal signs. Dahil kahit ang mga pribadong establishmentong sarado, hindi pinatawad. Ultimo sa overpass at poste, parang kabuting nagsulputan sa magkakaibang mga lugar. Matagal na rin daw yung ipinagbawal ayon kay Councilor Attorney Gali Angeles. Parang pag nakita mo siya, it's a manifestation of disorder. Parang yung ganun lang, hindi mo makontrol. Paano pa makontrol yung criminality? Ngipin sa batas ang kailangan daw ngayon. Gusto niyang repasuhin ang lumang ordinansa. 5,000 pisong multa sa mapapatunayang dumudungi sa paligid. Napakaliit ng penalty. Like how much? Minimum 200 to 300 pesos lang. What we are going to propose now is to have as one standard penalty. Yung maximum penalty that an ordinance, a local ordinance can impose, which is 5,000 per violation or 5 months imprisonment. Ayon kay Angeles, inilulugar daw dapat ang art expression. Kaya mungkahin niyang magkaroon ng street art project. Artist kasi itong mga ito kung tutuusin mo eh. They just don't have the proper avenue to showcase their talent. So siguro, the government can help set up a place. Pabor din ng isang barangay na magtalaga ng isang lugar para sa isang freedom hall. Kasi meron tayong mga kabataan ngayon eh, Gen Z generation tayo eh. Imari yung mga status ng kautakan ng ating mga kabataan ngayong generation. Kung sino may gusto na express ang sarili nila through art, through drawing, through vandalize, doon na lang nila isulat. Grupo nga raw ng mga kabataan ang kadalasang nasa likod ng vandal signs na tsumitsyempo tuwing gabi kapag wala nang nagbabantay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa mga kapuso nating motorista, samantalahin ng magpakarga ng langis ngayong weekend. Kasunod kasi ng big time oil price hike noong nakarang linggo, panibagong taas presyong ipatutupad ng mga kumpanya ng langis sa susunod na linggo, July 2. Sa taya ng Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, batay sa 4-day trading, posibleng umabot ng 50 hanggang 80 centavos ang kada litro ng gasolina. 30 hanggang 60 centavos sa kada litro ng diesel at 20 hanggang 40 centavos naman sa kerosene. Ayon sa DOE, dahil ito sa paglala ng tensyon sa pagitan ng Ukraine at Russia at ang inaasahang pagtaas ng demand sa langis. Pwede pa itong magbago depende sa pagsasara ng palitan ngayong araw ng Biyernes.
Good news sa mga high school student dahil ganap ng batas ang Free College Entrance Examinations Act. Sa ilalim ng Republic Act 12006, ipinag-uutos sa mga pribadong institusyon na gawing libre na ang entrance exam sa mga kapuspalad pero may mga potensyal sa academic excellence. Para maging qualified, dapat isang Filipino citizen ang magtatapos na estudyante, kabilang sa nangungunang 10% ng graduating class. Kabilang sa isang pamilya na may kabuuang mas mababa sa itinakdang poverty threshold ng National Economic and Development Authority o NEDA. Kailangan mag-apply sa college entrance exam sa kahit saang pribadong kolehiyo o universidad sa bansa. Kompletong requirements na hinihingi ng napiling institusyon. Sa ilalim ng batas, pinahihintulutan ang Commission on Higher Education o CHED na magpataw ng kaukulang parusa sa mga pribadong paaralan na lalabag dito. Ginugunita ngayong buwan ang Project Watch o We Advocate Time Consciousness and Honesty Month. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. Time check, 12:15 p.m. Pero mas maaga pa raw dyan ang pumasok sa trabaho ang sales associate na si Jeffrey. Naka-flexi time daw siya. Kapag ako nauna na dito, nasa office na ako, sila natutulog pa, mas productive ako. Kasi mas marami na akong nagawa, mas marami na akong natapos kumpara dun sa huling pumasok. Ayaw niya raw nang nalilate dahil ang kada segundo mahalaga para sa kanya. Pero marami na ring pagkakataon na kahit ano pang gawin. Pumulas man ng mas maaga sa 4:00 at habulin ang biyahe mo. Kahit pa kumaripas ng takbo, late pa rin ang bagsak mo. Minsan po sa traffic or may emergency sa bahay, ganun. Na minsan ay dahilan or cause. Kaya sila nalilate. Ako po talaga, sobrang bagal ko pong kumilos. Tsaka yun naman po, hindi ko po naiiwasan na sobrang tagal po sa biyahe. Kaya ang tinatawag na Filipino time na ikabit na sa pagiging late. Pero lagi nga bang late ang mga Pinoy? Ayon sa isang cultural anthropology professor, wala naman daw talagang Filipino time. We are an honest group of people. We have a lot of respect for our fellows, to other people's time. Ang Pinoy, naturally time conscious nga raw yan. Maaring naman na raw ang pag-delay ng oras sa mga Kastila. Yung mga Kastila, they show themselves as the masters. Para nga nangyari ngayon, ang mga Pilipino ngayon, dahil nga siyempre master ka, siyempre VIP treatment. So, for example, a party would not start hanggat wala ang VIP. Anyari? Bakit halos isang oras naghintay sina Saiki sa kaibigan nila sa dapat sanay 11:00 ng umaga ang usapan nila? Naiintindihan naman po namin gawa po ng malayo pa po siya, tanawan pa po. Tapos lipa lang naman po kami. Tuwing buwan ng Hunyo, ginugunita ang Project Watch o We Advocate Time Consciousness and Honesty Month. Hinihikayat ng DILG, DepEd at Office of the President ang mga Pilipino sa pagsunod sa time management at pagpapahalaga sa oras ng iba. Hindi raw ang terribling traffic o masamang panahon ang mag-a-adjust sa atin. Dapat daw matutunan ng disiplina at kurtesiya sa ibang tao kapag may time. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Mga kapuso, tara na at mag-vote-in bukas, June 29. Makisaya tayo sa Toy Fest 2.0 sa SM City Santa Rosa sa Santa Rosa City, Laguna. 2:00 po yan ng hapon. Kasama ang cast ng Voltes 5 Legacy na sina Radson Flores, Rafael Andicho at Jamir Zabarte with Sparkle host Kaloy Tingkungko. Kita-kits mga kapuso! Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Na-recover ng isang roving guard ang 4 na sachet ng hinihinalang shabu sa Batangas City Grand Terminal. May exclusive report si Denise Abante. Walang masyadong pasahero sa Batangas City Grand Terminal 6:00 kagabi. Sa kuha ng CCTV camera ng terminal, makikita ang pagdating ng isang tricycle sa kayang isang pasaherong nakaitim na jacket at may dalang itim din na bag. Dumukot ng pambayad sa kanyang bulsa sa kadumiretso sa departure area at umalis na ang tricycle. Sa isa pang anggulo ng CCTV, makikitang nakatayo ang roving guard nang tila may napansin sa pedestrian lane at kaagad niya itong kinuha. Tiningnang maigi at tinawag ang kanyang OIC. Agad ko ginawa na aksyon, tumawag po ako doon sa superior po ng pinaka-chief officer po namin
Ganun po na minapulot po yung ano namin ganun. Agad po kami sa kanya ng advice o payo na kung ano pong gagawin ko. Sa sobrang lakas po ng ulan, wala po punta ko dito. Pinaka-safety ko doon sa admin area po namin, sa duty namin, nakita naman po ng CCTV. Ngayong araw, i-turn over ng pamunuan ng terminal ang isang plastic na naglalaman ng 4 pang plastic sachet ng pinaghihinalaang shabu. Sa isinagawang initial examination ng PIDEA Calabarzon, lumabas na 89% itong methamphetamine hydrochloride o shabu. Inupuan din ito ng 2 canine dogs, senyales na kontrabando ang nakalagay sa plastic sachet. Ngunit ayon sa PIDEA Calabarzon, dadalhin pa rin ang mga ito sa national headquarters ng PIDEA para sa confirmatory test. Ang lalaki sa video na nakahulog ng mga plastic, hindi na rin daw tumuloy pa sa pagsakay ng bus pa Maynila at agad umalis sa lugar ayon sa pamunuan ng terminal. Pagtitiyak naman ng pamunuan na mas paiigtingin pa nila ang seguridad sa terminal. Panatilihin lang namin lagi na maging ligtas at pre-drug area ang Grand Terminal. Kaya lahat ng mga sumusubok, makakaasa po kayo na itatawag namin po agad at magbibigay ng impormasyon sa mga kinauukulan. Maging aware po tayo bawat isa at maging concern para sa bawat kapakanan ng bawat isa natin. Pwede po kayo mag-report sa ating mga security kung sino man po mga empleyado at asahan niyo pong makakarating sa amin yan at kami naman po ang mag-aabot sa kinaukulan natin. Inaalam pa ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaking nakalaglag ng naturang hinihinalang mga shabu. Kasama si J. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Sa Globalita, sa kuha ng CCTV camera sa Illinois, USA, makikita ang biglang paglitaw ng isang sinkhole sa isang soccer field. Kitang-kita rin kung paano nilamon ng lupa ang bahaging yan ng soccer pitch. Ayon sa Alton Parks and Recreation, aabot sa mahigit 30 metro ang lawak ng sinkhole. Walang nasaktan sa insidente. Pansamantala na rin munang isinara ang bahaging yan ng soccer field. Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Nagbabala ang LTO Lipa District Office laban sa kumakalat na peking balita tungkol sa umano'y libreng student permit. Kaugnay niyan, makakapanayam natin si Ginoong Joseph Orense, ang LTO Chief ng Lipa District Office. Magandang hapon po, Sir Joseph. Magandang hapon po sa lahat, lalo na sa ating mga nanonood ngayon. Linawin lang natin, sir, walang libreng student permit na ibinibigay ang inyong opisina, kagaya ng kumakalat sa social media. Totoo po yun, wala pong free student permit na ibinibigay ang LTO Lipa District Office, kagaya ng napapost po sa social media. Wala pong ganon. Ano po ba ang tamang proseso sa pagkuha ng student permit at saan lang ito maaaring makuha? So ang student permit po, ito po ay pwede lang makuha sa LTO at bago po ito makuha, kailangan munang tumaan ng theoretical driving course sa mga driving schools. Or meron din po ang LTO na ibinibigay na free theoretical driving course, pero ito po sa ngayon ay doon lang nakukuha sa Alaminos, Laguna. Ayan sir, malinaw naman no, sa ating mga tagapanood, ang libre po ay yung theoretical driving course, hindi po ang student permit. Tama po yun. Ang LTO Lipa District Office ay nagpaplano na rin po na i-activate po yung Driver's Education Center natin dito sa Lipa, mapagbigyan natin ng libreng theoretical driving course ang ating mga gustong kumuha ng student permit. Sir, may babayaran po ba sa pagkuha ng student permit? So yung student permit po, meron po 250 pesos po yun. Yun lang po yung babayaran sa LTO. Meron din po kailangan na medical certificate na makukuha na po sa LTO accredited medical clinic. Pinapayagan po ba mga driving school na maglakad ng mga student permit para sa kanilang mga kliyente? Hindi po pinapayagan yon. Ang mga aplikante po ay kinakailangang pumunta sa LTO para po sila mismo yung maglalakad kanilang student permit. Panguli na po sir, ang mensahe po ninyo sa mga gustong kumuha ng mga student permit. So para po sa ating mga aplikante sa pagkuha ng student permit, siguraduhin lang po na tatapusin nyo yung theoretical driving course. Kung sa
driving school man ito o sa LTO Drivers Education Center, ito po ay 15 hours na kailangan tapusin bago po kayo masyuhan ng theoretic driving course certificate. Pagkatapos po nito, wag na po kayong maniniwala doon sa mga post sa social media unless yan po ay sa mismong LTO ang official page po ang nag-post para po sa pagproseso, dahil yan po ay personal lamang na pwedeng kunin ng isang aplikante sa pagkuha ng student permit. Maraming salamat po, Ginoong Joseph Orense, ang LTO Chief ng Lipa District Office. Maraming salamat din. Mga kapuso, abangan mamayang 8:50 PM ang extraordinary finale ng My Guardian Alien. Samantala, mapapanood na sa GMA Prime ang Murder Mystery Series na Widow's War simula July 1, 8:50 PM. Narito ang report ni Hazel Alviar. Huling episode na ng My Guardian Alien mamayang gabi at isang extraordinary finale ang mapapanood sa pagtatapos ng serye. Kagabi tuluyan nang nawala si Grace, ang karakter ni Marian Rivera, at sinisisi ni Doy, played by Rafael Landicho, ang kanyang sarili sa pagkawala nito. Posible pa kayang magbalik ito sa kanila? Exciting daw ang magiging ending, kaya abangan yan mamaya 8:50 PM pagkatapos ng Black Rider. Simula sa Lunes, mapapanood na ang Murder Mystery Series sa Widow's War na pagbibidahan ni Bea Alonzo at Carla Abellana. Iikot ang kwento sa buhay ng matalik na magkaibigan na sina Sam na bibigyang buhay ni Bea at George na papel ni Carla. Magkapatid ang turingan ng isa't isa, ngunit kalaunay masisira at sila'y makakahanap ng pag-ibig. Magsisimula ang hidwaan ng pamilya Castillo, Balay at Palacios sa isang gabi na nabalot ng trahedya. Ang misteryo na kailangang sagutin sa serye kung sino ang pumatay sa karakter ni Rafael Rosel na si Paco Palacios. Abangan ang Widow's War sa GMA Prime simula July 1, 8:50 PM. Hazel Alviar, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 22 anyos na lalaki matapos barilin na nakaalitan sa Batangas City. Nakatutok si Denise Abante. Sugat sa tiyan ang tinamo ng 22 anyos na lalaking ito na residente ng Sitio Ferry, Barangay Kumintang, Ibaba, Batangas City matapos siyang barilin ng nakaalitang 18 anyos na kapwa lasing alas 2 ng hapon kahapon. Ayon sa pulisya, may dati na raw silang personal na alitan na hindi na idinetalye na naungkat kahapon at siyang dahilan ng pagbaril. Base din po sa deklarasyon ng ating biktima ay siya po ay may nakainom po sila. Parehas po sila nung suspect. Bago raw ang pagbaril, nagkaroon pa ng suntukan ng suspect at biktima. Ang suspect mabilis umanong nakatakas matapos ang insidente. Ayon sa pulisya, sa kalagitnaan ng investigasyon sa pangyayari, isang kaanak ng suspect ang nagsurrender ng isang baril sa pulisya. Inaalam pa kung ito rin ang ginamit ng suspect sa pagbaril sa biktima. Dito po ay surrender sa ating station at ito po ay agad po nating ibinigay po sa ating Batangas Forensic Unit para po sa ballistic examination. So doon po natin malalaman kung kaninong baril o yun po ba ang ginamit sa ating krimen. Kasalukuyan pang nagpapagaling sa isang ospital sa Batangas City ang biktima habang nagsasagawa ng manhunt operation laban sa suspect. Sinisika pa ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Bakas pa ang mga dugo sa gutter ng Bantayan Street, Barangay 2, Calamba City, Laguna matapos maaksidente ang isang rider alas 2 na madaling araw noong Martes. Sa investigasyon, pakaliwasan ang biktima sa kalsada patungo sa crossing Calamba nang mawalan ito ng kontrol sa motorsiklo dahilan para sumalpok sa gutter ng kalsada. Naisugod pa sa ospital ang biktima ngunit nasawi rin habang nilalapatan umano ng lunas ayon sa pulisya.
Sa huling impormasyong nakalap ng pulisya, naiuwi na rin sa kanilang tahanan sa Los Baños, Laguna mga labi ng biktima. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang pamilya ng biktima hinggil sa insidente. Maybe pauwi po siya sa kanyang bahay, ay medyo nakainom po that time kasi po kung matatandaan po natin, fiesta po noong June 24. Nakita po namin dito na siya talaga ay under the influence of liquor. And at the same time po, hindi po siya nakasuot ng helmet. Mga kapuso, kahit wala ng sama ng panahon, may mga pag-ulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Sa ngayon, wala pang bagong low pressure area o bagyo na namamataan. Easterlies at thunderstorms ang nakakaapekto sa bansa at posibleng magpaulan sa ilang lugar. Sa datos sa Metro Weather, may tsansa ng ulan sa Cavite, Laguna, Batangas, Mindoro Provinces, Marinduque, Palawan, Quezon at Romblon. Posible rin ang thunderstorm sa iba pang bahagi ng bansa. Mga kapuso, bukas June 29, Sabado, makakaranas ng malawakang pagkawala ng supply ng kuryente ang buong bayan ng Tingloy, Batangas. Magsisimula ito alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng paglalagay ng transformer at pagpapalit ng cross-arm metal, kalinsabay ang row clearing ng mga linya. Samantala sa linggo, June 30, makakaranas ng kawalan ng supply ng kuryente ang ilang barangay sa Rosario, Batangas at sa Lunes, July 1 sa Balete, Batangas. Magsisimula ito alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Bunsod ng konstruksyon ng tapping pole at row clearing ng mga linya. Good news sa mga kapuso nating dumaraan o motoristang dumaraan sa Cavitex. Simula sa Lunes, July 1 hanggang 30 ay libre ang toll fee sa nasabing expressway matapos aprubahan ng Toll Regulatory Board o TRB ang rekomendasyon ng Philippine Reclamation Authority o PRA na suspindin muna ang paniningil ng bayad. Nauna nang inatasan ni PBBM ang TRB na siguraduhin ang agarang pagpapatupad ng 30-day toll holiday para sa benepisyo ng riding at ng transport public. Ang inisyatiba ay bahagi ng mas malawak na pagsisikap na isulong ang mga bagong gawang bahagi ng expressway. Pinagsasabay ng 21 anyos na estudyante ang pag-aaral at pagtitinda ng homemade alamang para pantustos ng kanyang pag-aaral. Kilalanin siya sa report ni Paul Hernandez. Lamang ang may alamang para sa 21 anyos na si Laika ng Barangay Tambo sa Lipas City. Hindi raw siya inaalat sa kanyang negosyong paggawa ng alamang. Ang kinikita, pangtulong sa pamilya niya at pangtusto sa pag-aaral sa kursong BS Business Administration. Panganay si Laika sa 9 na magkakapatid. I came from broken family but ramdam ko po kasi yung pagmamahal ng mga tao nakapaligid sa akin. That's why po nagkakaroon po ko lagi ng motivation to strive. Ang mga debote niyang alamang, siya raw mismo ang gumagawa. Para lutuin, igisa muna ang bawang. Isunod ang mga na-drain at pre-cook ng maliliit na hipon o alamang at saka halu-haluin. Lagyan ng muscovado sugar. Hintayin lang mag-caramelize. Ipanghuli ang suka. Hintayin kumulo bago muling haluin. Sa hiwalay na kawali, lutuin ang sili at saka ihalo sa alamang. 125 pesos ang benta niya per jar. Wala pong special sa alamang ko. Ang masasabi ko lang po is tamang proseso ng pagluluto. And also po, lagi pong hahaluan ng pagmamahal. Student assistant sa umaga sa eskwelahan, negosyante sa gabi. Kaya ang mga kaibigan at kapitbahay ni Laika bilib sa dedikasyon at sipag niya. Alam mong natural lang lahat na masarap eh. Yung amoy na lang. Sa hapon nagluluto na hanggang gabi na. Sabi ko, kaya niya yun. Walang masasabi sa isang batang babae pa na porsigidong magtapos. May reseller na rin si Laika sa negosyo niya. Ang sikreto ni Laika, tamang timpla ng disiplina. Tuloy-tuloy na paghahalo ng determinasyon at sipag para sa matamis na tagumpay sa buhay. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Magsasagawa ng barangay-based job fair ang Lipas City Public Employment Service Office o PESO sa Barangay Dodlod sa darating na linggo po yan, June 30, mula alas 9 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Isasagawa ito sa Dodlod Elementary School. Kailangan lang mag-register sa link na makikita sa page ng Lipas City PESO. Mahigit 7,000 trabaho ang naghihintay sa inyo. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon.
dahil sa GMA Regional TV, Local News Matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin, pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog. Buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.